Isang magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay ika-4 na linggo ng Pasko na muling pagkabuhay. Ito din ay linggo ng mabuting pastol at pandaigdigang araw ng pananalangin para sa bukasyon. Nakatuon ang ating magandang balita sa pagpapakilala sa Panginoong muling nabuhay bilang tanging pintuan ng kaligtasan para sa sangkatauhan. Sa kanyang pangalan lamang maaring maligtas. Siya rin ang mabuting pastol na nangangalaga sa atin sa lahat ng sandali. Ang pangangalaga ng Panginoon ay makikita sa pagbibigay niya sa atin ng lahat ng ating kinakailangan para matamo ang kaligtasan. Isa sa pangunahing kinakailangan ay ang pagkakaisa. Sa linggong ito ng panalangin para sa ikararami ng mga naglilingkod sa mabuting pastol, sana'y maramdaman ng ating mga kabataan ang paghahanap ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang ating mga sponsor sa araw na ito ay ang mga grade 6 students at ang kanilang mga magulang. Ang mga sumusunod na intensyon ay sinasamo sa misang ito. Para sa mga espesyal na intensyon ni Lori and family, Kenneth Lau and family, Alvin Perucho and family, Alvarina family, Taule family, Carol Di Benagracia Hussein, Justil Salazar Santiago, Romy and Cynthia Octia and family, Poti and Rafael Astillero. Pasasalamat ni Lord Alan and Rowena Velasco, Dr. Al and Yvonne Guevara, Elvin and Shirley Havilosa, Joseph Ang and Company, Mina Tuazon, Fe and Vicky Sevilla, Santa Maria Gorete Parish Lectors Group, Ronaldo Garcia, Ben and Minda Siana, Henry and Jacqueline Chua, Alfonso and Melinda Dacles, Ponso and Mila Chu, Narciso and Julie Tam, Toto and Ipin Regalado, Ronald and Ivy Santa Ana, Elizer and May Soquena, Dennis and Gigi Dondonay, Ariel and Lisette Gabang, Michael Chuacoco, Arden and Mary Grace Padilla, Asyon Havilosa, Boboy and Mila Havilosa, Eddie and Nono Bracama, June and Baby Tumimba, Leia Coloso, Manuel and Ivy Ravena, Chinchin Chua Sopetran, Deo and Chat Mina, DJ and Chat Mina. Para sa ikagagaling ni Rene Chapdelaine, Joshua Bacani, Miguel Zoe, Agnes Ordenes, Vic Amores,
Enrico Landicho, Baby Arboleda, Angel Fos Reyes, Josie Pastores, Mirna Magalong, Joko Magalong de Vera, Annalyn Pozon, Luis Nool, Salvador Paquinto, Reggie and Debbie Fabian, Alden Pangan, Rosemary Guanzon, para sa kaligtasan ni Maria Rosario Vergire, Paula Chen, Jeanette Umali, Shaolin, Michelle Ann, Erwin Espinosa, Enrique Chua, Mike Singh, Leslie Chua, Roel Villafuerte, Mike Casilla, Jay Martinez, Ferdy Perez, Natalie Ke, Johanna Hinamon, Phoenix Gokuan, Chris Go, Robert Diego, Rose Ann Arisgado, Michael C., Adrian Hipolito, Marites Guido, Melissa Aguila, Angeli Aguila, Warren Nonato, H.J. Chua, Nick Supitran. Para sa mga staff ng Mary Johnston Hospital, Hospital of the Infant Jesus Medical Center, Chinese General Hospital, Philippine General Hospital, Jose Reyes Memorial Hospital, San Lazaro Hospital, Makati Medical Center, National Kidney Transplant Institute, Research Institute for Tropical Medicine, para sa kaligtasan ng mga pamilya at komunidad ng St. Peter the Apostle Parish, Archdiocesan Shrine of Espiritu Santo, Santo Niño de Tondo Parish, St. Joseph Parish Gagalangin, Immaculate Conception Parish Tayuman, St. Raphael the Archangel Parish Balod Tondo, para sa mga intensyon ng Arkham ES at SEAP NCR, at para sa mga kaluluwa ni Greg Makasait, Israel Bactol, Rose Polido, Raul Diaz Hara, Marcelo Hauchico, Sally Gatchalian, Dr. Patugalan, Chofisto Alberto, Dennis and Helen Tutol, Leandro Resurrección, Gerard Goco, Vic Farol, Aurea Bonita, Bruno Torres, Antonio San Juan, Candida Santos, Baligi Evangelista, Jocelyn C., Lourdes Esporlas, Isaías Acevedo Sr., Isaías Acevedo Jr., Marianita Acevedo, Alejandro Francia, Alfredo Dulay, Antonio Calumpiano, Dexter Patayhag, Milagros Bernardo, Ismirna Bernabe, Charles Oledan, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Magsitayo ang lahat para sa pambungad na awit. Purihin ninyo ang Panginoon, nakilangin ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang, ay aminin natin ang ating mga kasalanan at hingin ang kapatawaran ng Panginoon. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan.
Kristo, buktong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanunuknok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami ay mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami ay makarating sa sinapit ng pastol na itinarangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang pagpapahayag ni Pedro, ang buod ng pananampalatayang Kristiyano. Si Jesus na namatay sa krus at muling binuhay ng Ama ay itinanghal na Panginoon at Kristo. Dahil dito, sa kanyang pangalan lamang maaring matamo ang kaligtasan. Ang unang pagbasa. Ang pagpapahayag mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsasalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. At ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag. At nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako makukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam
sa tahimik na batis at dulot niya'y bagong lakas. Tapat sa pangakong ako'y sasamahan niya sa tuwid na landas. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako makukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainang niyang pastulan. Daan may puno ng dilim o ligali, hindi ako mangangamba. Tungkod mo't pamalo ang siyang gagabay sa'kin at sa sanggalang tuwina. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako makukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainang niyang pastulan. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako makukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainang niyang pastulan. Ang pagbasa mula sa ikalawa hanggang sa ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay ay hango sa unang sulat ni Pedro. Itinuturo niya ang kahalagahan ng paghihirap para matamo ang pagkakaisa at ang buhay na walang hanggan. Ang ikalawang pagbasa. Pagpapahayag mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya ay pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit tinipon kayo muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Alleluia, Alleluia.
ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang magdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na siya ay mangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, pagkus pa nga'y patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pinto ang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng paskulan. Kaya lamang, papunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At ang linggong ito ay ang ating tinatawag na linggo ng mabuting Paskol. Bakit kaya linagyan pa ng adjective na mabuti? Bakit hindi lang ang linggo ng Pasko? Napakasimple, pero mahalaga ito. Bakit mabuting Pasko? Good Shepherd. Kasi maaaring may Pasko na hindi good. Kasi pag sinabing Pasko, it can be good or not functioning. Kaya nga, mabuting Pasko. At pag sinabi natin mabuti, hindi masama. Kasi ang pagiging pastol ay madali. Pero ang pagiging mabuti, ito ay biyaya na galing sa Diyos at tumutugon ang isang pastol para maging mabuti. Maaaring lahat po tayo ay maaaring maging mga pastol. Halimbawa, bilang pare, ako ay maaaring tawaging pastol. Madali ako maging pastol. Madali ako maging pare. 8 years. Sumunod ako sa mga requirements sa academic at sa kayong formation. Naging mabuti at maganda sa paligid ng aking mga formators. After 8 years, na-ordain ako. Pero, yung pagiging mabuting pare, yung pagiging mabuting pastol, yun ay hindi po maaaring sapat na panahon o maaaring sabihin dahil ako'y na-ordina, ay magiging mabuting pastol.
Kasi ito ay isang pagnanais at isang pagpupunyagi ng bawat isa sa atin na maging mabuti. Ulitin ko, sa tulong at awa ng Diyos ang mabuting pastor. Kaya nga sinasabi ni Kristo, ako ang mabuting pastor. Bilang mga magulang, kung kayo nag-asawa, kabahagi yan. Maging magulang kayo, naging mga pastor. Ang tanong, anong klaseng pastor sa inyong mga anak? Bilang mga guro, o bilang mga namumuno, o bilang mga boss. Kung ano man po ang katayuan po natin ngayon sa ating mga buhay. Lahat tayo tinatawagan niya maging pastor. Kaya lang, sinasabi ni Kristo, mabuting pastor. Kasi, may pastol na bayaran. Binanggit niya yan. At ano ang pagkakaiba ng isang bayaran sa isang mabuting pastor? Normally, ang isang bayaran, hired, ang mentalidad niya ay trabaho. Totoo, ginagawa niya ang kanyang trabaho, sinusunod niya kung ano yung nasa kontrata, maaaring sinusunod niya kung ano yung napag-usapan, pero may limitasyon. Kapag tapos na ako sa aking oras, kapag tapos na ako o labas na sa ating kontrata, pwede ko nang hindi gawin yung extra. At hindi ko naman yan kasalanan kung hindi ko gagawin. Kasi basta sinusunod ko lang kung ano yung napag-usapan. Pero yung mabuting pastol, hindi niya tinitingnan na ang kanyang pagiging pastol ay may kontrata. Hindi niya tinitingnan ang kanyang pagsisilbi dahil lamang sa siya'y kinakailangang magsilbi dahil siya'y binayaran. Pero ang mabuting pastol, iaalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang tupa. Kaya nga sinasabi ng isang pastol, ang mabuting pastol, kilala niya at kilala siya ng kanyang mga tupa. Nakikilala ang kanyang tinig at pinakikinggan siya. Itong bago mag-COVID virus pandemic, ang ilan sa ating mga administrators nag-pilgrimage sa Holy Land. So yung mga nag-attend sa inyo, nagpunta ng pilgrimage, at yung mga nakapunta na ng Holy Land, di ba? Pansinin ninyo kung kayo ay nakapansin. Minsan yung mga pastol, habang dinadala nila ang kanilang mga tupa, naghahanap ng makakain ng damuhan sa disyerto. Kahit madami sila, hindi sila nagkakawalaan. Dahil mayroon ng isang tinig o mayroon ng tunog na babangkitin ang pastol, sumusunod ang kanyang mga tupa. Di ba? Pansin niya, napansin ko yan. Kahit tumakawid sila sa kalsada, ang sasakyan hihinto kasi hindi talaga mapuputo. Tuloy-tuloy lang sila. Kaya kahit madaming mga tupa ang naghahalo-halo, siyempre kung sikain yan, hindi mo naman makukontrol. No? Hindi naman yan may social distancing. Pero kapag umalis na yung pastol, lahat ng kanyang tupa susunod. Kasi nga, kilala nila ang tinig ng kanilang pastol. At ang mabuting pastol, hindi yan aalis hanggat hindi eksakto. Kaya sabi ni Kristo, alam niya ang pangalan ng bawat isa. At ganoon ang Diyos sa atin. Bilang modelo ng mabuting pastol, kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. At higit sa lahat, hindi niya hahayaan na isa man ay mawalay sa kanyang mga tupa. Kaya nga, kung naalala ninyo, yung talinghaga sa ibang bahagi ng Ebanghelyo tungkol sa nawawala na tupa, 100 tupa, may nawala na isa.
hinanap niya ng isa. Kasi ganoon ang tunay at mabuting pastor. May concern. Hindi lang siya payaran. Kasi kung sabihin niya, umalis alangan lang iwanan ko yung 99. Di mas delikado kung mayroong pumuntang lobo o mababangis na hayop, di mas maraming mawawala. Pero ang mabuting pastor, hindi niya iniisip na ano ba naman ang isa kumpara sa 99. Kasi bawat isa sa kanya mga tupa ay mahalaga. At ganun ang Diyos. Walang tinitingnan ang Diyos na mas mataas o mas mababa. Tayong lahat sa Panginoon, pantay-pantay. Dahil tayo ay kanyang mga tupa. Kahit minsan, yung tupa ay kasawan. Hinahanap pa rin ng mabuting pastor. Ang mabuting pastor din, bukod sa narinig ang kanyang tinig, alam din ang kalagayan at sitwasyon ng kanyang tupa. Dahil ang isang mabuting pastor, hindi yan umaalis kung nasaan ang kanyang mga tupa. Kaya nga sinasabi na yung amoy ng tupa, parang amoy na rin ng pastor. Kaya alam na ng pastor, alam na ng tupa kasi ng kanyang pastor, sa amoy pa lang. Yung makikita po natin yung sa picture, kinakanda pa rin. At may mga pangalan sila. Katulad ng mga alaga nating aso, may mga pangalan tayo sa kanila. Kasi hindi naman natin sila kina-considered as a hayop, pero talagang bahagi na ng ating buhay. Kaya nga ang pagiging isang mabuting pastol na nais ng Panginoon sa Kristo ngayon na ipaalaala sa atin ay makita rin natin kung paano tayo bilang mga tinatawag na mga pastol sa bawat larangan kung saan man na sitwasyon ng ating buhay sa ngayon ay gampanan po natin ang halimbawa ng isang mabuting pastor. May pagmamalasakit, may pagmamahal, at may pagkailangan. Hindi siya bayaran kasi siya kahit minsan hindi niya hinayaan na mawalay ang kanyang buhay. At higit sa lahat, iaalay niya ang kanyang buhay dahil mahal niya ang kanyang mga tupa. Yan ang mabuting pastor. Kaya di ba, bilang mga magulang, bilang mga guro, bilang mga pare, tayo natin sana maging ganun. Katulad ng ating mabuting pastor, si Jesu Cristo. Amen. Mga kapatid, tayo po ay magpahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanakot sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katong araw na buhay na magpuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuong sa nabubuhay ng mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Diyos na lumakas ang ating pananalig kay Kristong mabuting pastol at tanging pintuan ng kaligtasan. Ang ating sasambitin ay, Amang mapangalaga, tingin mo kami. Amang mapangalaga, tingin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maalagaan nilang mabuti ang kawang ipinagkaloob sa kanila ng poong may kapal at matulungan silang makapasok sa tanging pintuan ng kaligtasang si Kristo muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapangalaga, tingin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano
upang sa taong ito ng ekumenismo ay mapangalagaan sila ni Kristong mabuting pastol tungo sa tunay na pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapangalaga, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating bansa upang mapasapuso nila ang saloobin ni Jesus na mabuting pastol at nang madala sa buhay na ganap ang ating mga kababayan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapangalaga, dinggin mo kami. Para sa ating mga kabataan upang sa paghahanap nila ng nais ng Diyos para sa kanilang hinaharap ay matuklasan nila sa pagsunod kay Kristo at sa paglilingkod sa kapwa ang magbibigay sa kanila ng kaganapan at saya sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapangalaga, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito ng banal na Eucharistia upang maging masunurin tayong mga tupa sa kawan ng Diyos at maakit ang ibang pumasok sa tanging pintuan ng kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapangalaga, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang mapangalaga, dinggin mo kami. Ama naming hinirang kay Jesucristo, bilang ang mabuting pastol at tanging pintuan ng kaligtasan, isugo mo sa amin ang Espiritu Santo upang mabigkis kami sa pagkakaisa at pagtatamasa ng buhay na ganap at kasiyasiya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo, nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo. Aming sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay, gawing dugo't katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo, ng iyong bayang nagpupuri, nagkakaisa sa iyo. Itong alak at tinapay, mga bungang ito, magunapay at ang alak na sa lupa'y hango, pati puso na mitisip, laan din sa'yo, ng pagbagot maging ilaw, gabay tulad mo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalubong kami imagalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayo, Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan,
Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririmo sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ilagay ang kanang kamay sa dibdib bilang tanda ng paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sa lilig ay inihain, bilang pagkaipinuming, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming tagapangasiwa at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mong idapating kaming lahat ay makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahalagarihing Maria nila ng Diyos ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
tagubilin na galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sumundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at hati-hatihan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Edya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo At sumayo at magbigayan tayo ng pagbati ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ilagay ang kanang kamay sa dibdib bilang tanda ng paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
mismo'y aking natatanaw. Pagdampi ng umaga, sana'y lamig kong kalamnan. Init mo'y pangarap kong hanggan, Panginoon, Ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay. Kailan pa man ipahintulot ng ako'y makahandusay sa sumasa iba yung kaginhawaan. Panalangin para sa spiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng spiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin. At pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Oratio Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga tao. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo po ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo po ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamtan mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo po kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Bukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pasto na nagtataguyod sa amin. Kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin, pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilaan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ilang mga paalala. Mamayang alas 6 ng gabi, bilang pagdiriwang ng Flores de Mayo, ay magkakaroon tayo ng panalangin at debosyon sa Flores de Mayo. Pagwawasto po sa kaninang umagang paalala, simula po bukas ay magkakaroon tayo ng nobenaryo para sa kapistahan ng Our Lady of Fatima sa ganap na kalabing 1 at 45 ng umaga. Muli po, magkakaroon po tayo ng nobenaryo para sa kapistahan ng Our Lady of Fatima simula bukas sa ganap na kalabing 1 at 45 ng umaga. Panguli, sa mga nasa tahanan, sa mga nagdiriwang ng kanilang araw ng kapanganakan at anibersaryo, kayo ay makakatanggap ng pagbabasbas. So dahil po ngayon ay unang linggo po ng buwan, kaya nga ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo sa kasal sa simbahan ay maaari pong yuko po ninyo upang kayo po ay ating basbasan at ipanalangin. Diyos ng sanlikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa lubong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak na ginugunita ang kanilang mga kaarawan at anibersaryo ng kanilang mga kasal sa buwang ito at magagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalaan mo po sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kukupin mo sila ng iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masasayang taon. Lahat ng ito ay naway maging kalugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. So, happy birthday at happy anniversary po sa inyo na magdiriwang ngayon. So, mamaya po, alas 6, huwag po niyo makalimutan ang ating Holy Hour at Devotion sa Flores de Mayo. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, subalit ang ating misyon ay nagsisimula pa lamang. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Pumayat ihayag, purihin siya, at ating iunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
You are the sun that fills the night. Up here I down, your love melts away. Beneath the cross, a gift of God is shed today. What that gift that star that guides our way. Very most holy Mother, you are most gentle, humble. Be our yes to God as we offer our all to the Father Creator, to the Son, the Redeemer, to the Spirit, Consoler of Mary, Mother. Be